natin itong sinabi ni Bato de la Rosa na let's get ready to rumble. Wala pong halo na takot ang kampo po ng mga Duterte. Hindi po natatakot ang mga Duterte. Hindi po tatakot si VP Sara. Harapin niya lahat yan. Sabi pa nga ni VP Sara, kung impeach, di ma-impeach siya. Walang problema. Yan talaga ang destiny niya, ma-impeach siya. Impeach. Pero narito ang Balitang Pinoy TV. okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Just in. Ngayon lang, okay? Yung nakatakdang hearing ng Office of the Vice President ni VP Sara na sana si VP Sara ay pupunta sa hearing ng Tuwadcom. Kinansila nitong mga buwaya na ito. Kinansila na naman ng mga Tuwadcom. Okay? Alam natin kung ano ang dahilan bakit kinansila nila itong hearing ni VP Sara. That will be tomorrow, bukas. Kinansila, ngayon lang nila kinansila. Imagine that one, wala na talaga silang respeto dito kay VP Sara. Mahirap yan magkakansila ka ng hearing na pinaghahandaan na yan. Oh, di ba? Hindi natin alam, baka nakabook na ng ticket si VP Sara papunta diyan kasi hindi natin alam, wala pa sa Maynila si VP Sara. Itong ginagawa nila ng Tuwadcom na ito, kinansila nila. Kasi sa mga nabanggit ni VP Sara sa statements niya sa press con o yung ambush interview, sinabi po ni VP Sara na hindi pa siya makapag-attend sa mga kasi ano si VP Sara pinapupunta siya dito sa mga reklamo nga patungkol dito sa mga impeachment. Okay? Ganyan sila. Okay? So yun po ang una nating pag-uusapan at i-react rin natin itong sinabi ni Bato de la Rosa na let's get ready to rumble. Wala pong halo na takot ang kampo po ng mga Duterte. Hindi po natatakot ang mga Duterte. Hindi po tatakot si VP Sara. Harapin niya lahat yan. Sabi pa nga ni VP Sara, kung impeach, di ma-impeach siya. Walang problema. Yan talaga ang destiny niya, ma-impeach siya. Impeach. Pero tingnan lang natin ano ang magiging reaksyon ng taong bayan dito. Okay? Kasi, sabi ni Bato de la Rosa, ito yung ipapakita ko sa inyong video at i-react natin, kung lalo nyong gigipitin si VP Sara, mas lalo yang magfa-fight si VP Sara. Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, ito na nga, simulan na natin. Bakit biglaang kinansila ng Tuwadcom itong hearing? Di umano di natin alam. Baka itong Tuwadcom na ito, tinawagan ito ng kanilang among buwaya. Tinawagan, duda ako dito sa own analysis ko, duda ako dito. Tinawagan ito, i-cancelan nyo na yung hearing na yan. Baka may ganung nangyayari, okay? I-cancelan nyo na yan para maharap ni VP Sara yung impeachment. Kasi nagmamadali Ang kanilang among buwayang tambaluslos, nagmamadaling maging Vice President. Gusto nang ma-impeach si VP Sara. Paano yan, tambaluslos? Nag-announce lang kanina si Bongbong Marcos di umano, sabi ni Katunying, na stop the impeachment. Ihinto yung impeachment. Kasi si Bongbong Marcos rin, natatakot rin na ma-impeach si VP Sara kasi magagalit ang taong bayan. That will lead to people power. Matanggal na noon siya sa Malacanang. So nakakalito na ang kanilang galaw nila ngayon, yung strategy nila ngayon. Si Tambaloslos gusto nang pumalit ni VP Sara bilang Vice President, gusto nang ma-impeach si VP Sara. Si Marcos naman natatakot na ma-impeach si VP Sara, baka mag-people power, magalit yung taong bayan. Hindi nyo kasi maiintindihan na itong si VP Sara is loved by most of the Filipino people. Giba na ngayon ang script nila. Kasi hindi ako maniniwala na walang inutusan dyan sa Tuwadcom. Bakit pinakansila nila itong hearing na ito? Okay, yan, ipapakita ko sa inyo baka akala nyo, nagpi-fake news tayo, ipapakita ko yan sa inyo. Ayan, ito. Sige, i-cancela nyo na. Play. Dante, bakit kinansel ang pagdinig ng Kamara hinggil sa OVP at DepEd confidential funds? Magandang hapon, Monica. Para nga masiguro na makatugon at makapagpaliwanag sa National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte. So, ang unang reason ng Tuwadcom
bakit nila kinancel ang hearing, para raw to give way ni VP Sara na makapunta siya sa NBI sa impeachment complaint. Di ba? If you will try to analyze, siguro, ito, analysis ko lang, inutusan ito ng kanilang amo na si Tambaluslos. Ikansila muna para mapabilis yung impeachment na investigation na yan. O impeachment na tinatrabaho. Inamamadali eh. Di ba? Pero itong trial itong hearing ng Tuwadcom, matagal na itong naka-schedule. Di pa nga natin alam na itong mga resource persons at mga witness na ito ay nakapaglaan na po ng panahon o baka nakabook na ng ticket yung iba sa eroplano. Di natin alam si VP Sara, kawawa na naman. Di ba? Ganyan sila kagarapal. Mga walang hiya eh. Di ba? So, ayan, kasi nagmamadali ang kanilang amo siguro, di natin alam. Kaya, cancel nyo na. Kasi gusto natin unahin yung impeachment para matanggal na si VP Sara. Itong si Bongbong Marcos naman, ihinto yung impeachment na yan kasi ako yung madidihado dyan. Takot rin si Marie Lagrosa, hello po. Takot rin si Bongbong Marcos kasi nag-announce na siya, ihinto yung impeachment na yan. Kasi talagang mag-reflect sa kanya. Ha? Wala na. Itong administrasyong Marcos na ito, nagpanik na lahat. Panic na sila lahat ngayon. Patuloy. Kaugnay sa kanilang inisyu na subpoena ay minarapat ng House Committee on Good Government and Public Accountability na dumidinig sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President at gayon din ng Department of Education na ipagpaliban muna ang kanilang nakatakdang pagdinig. Ko dito ha, yung analysis ko dito, baka mag-away si Martin Romualdez at itong si Bongbong Marcos. Si Bangag at si Tamba, baka mag-away kayong dalawa. Ha? Careful kayo sa mga desisyon ninyo ha. Kasi di ko lang alam kung itong si Tamba ay susunod sa utos, ha? Hindi naman utos, nagpaparinig si Bongbong Marcos. Pero nakay Tambaluslos na yan kung susundin niya si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, nagpadala na ng mensahe na ihinto yung impeachment na yan. Si Tambaluslos, gustong maging Vice President, atat na atat ng ma-impeach si VP Sara. Yan, di ko lang alam ha. Kung mag-conflict si Bangag at si Tamba dito. Di ba? Sige. Patuloy lang kayo kasi mukhang nagpanik na kayong lahat yan eh. Bukas. Ayon sa komite, mas mahalaga na maharap ng Vice Presidente ang NBI sapagkat sangkot-an niya dito ang seguridad ng bansa. Dahil naniniwala po kami, ito pong issue sa NBI ay Naniniwala kayo o inutusan kayo? napakahalaga. Tatanong lang. Ito po ay it concerns national security. Rason nila, ginamit na naman nila ng national security. National security lang kay Bongbong Marcos. Pero kayo, wala kayong respeto ni VP Sara. Paano rin yung national security ni VP Sara? Si VP Sara nga ang una na binanggit niya na meron siyang death threat. Di ba? At alam niya kung sino ang gustong magpagurgur sa kanya. Marley PH, shout out. Alam ni VP Sara kung sino ang magpapagurgur sa kanya. Kaya mag-revenge siya if ganun ang mangyari. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Tapos, you are talking national threat, national security threat, sa kampo lang ni Bongbong Marcos. How about VP Sara? Unfair yan kay VP Sara. Di ba? Utak rin. Gamitin nyo rin. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing. Postpone nyo muna. Kawawa yung mga naghanda ditong mga resource person. Walang problema sa kay VP Sara kasi meron naman siguro yung mga budget yan. O kayo, yung resource person natin na hindi politika yung mga taong ito, wala. Tomorrow. Pinasapina ng NBI si VP Sara dahil sa pahayag nito na tila may pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House... Wala namang problema. Sagutin yan ni VP Sara. Walang problema yan NBI. Ang sa akin lang, kayo NBI, you also have to think ang seguridad ni VP Sara. Nagpatawag kayo ng invitasyon ni VP Sara para sa seguridad ni Marcos. How about si VP Sara? How about ang kanyang kalagayan niya? Kung magurgur itong si VP Sara, paano yan? Kung magurgur si VP Sara, magagalit na naman ang taong bayan. Trabaho nyo yan, NBI. Lahat ng mga government officials sa bayan na to, at itong mga politicians na ito, at lahat-lahat na taong bayan, trabaho nyo na protektahan. Hindi nyo trabaho para kakampi lang kayo kay Bongbong Marcos. Dapat patas kayo. Patas kayo kay VP Sara, patas rin kayo kay Bongbong Marcos. Ang hirap sa inyo, sumaside kayo ng dito lang sa kabila. Diba? Kaya nagagalit ang tao eh.
Speaker Martin Romualdez. Ayaw din daw ng komite na gawin lang umanong excuse ng pangalawang Pangulo ang pagdinig sa Kamara upang hindi Hindi naman excuse yan eh. Di ba? Paano yan? Hindi naman iniiwasan ni VP Sara. Nagkasabay yung hearing. Ito namang NBI na ito, palpak rin kayong mga NBI eh. Alam niyo ba kung bakit kayo palpak? Hindi niyo nalaman na merong death threat si VP Sara. Wala kaming na-receive na information. Hindi palpak kayo. Ganyan kayo ka-unproductive. Kalagayan yan. Buhay yan ng Vice President pero wala kayong alam. Pangalawang palpak nyo, bakit nyo isinabay ang imbitasyon nyo sa hearing na alam nyong magkasabayan sa Tuwadcom. Tapos si VP Sara na naman ang pagbibintangan nyo. Umiiwas si VP Sara, umiiwas. Alam nyong may hearing si VP Sara. Nakaschedule. Nag-conflict ng schedule. Tapos si VP Sara naman ang kasalanan. Bakit? Si VP Sara ba ang gumawa ng schedule? Di ba? Kayo yung gumawa ng schedule? Kayo yung gumawa ng schedule. Tapos sasabihin nyo, palusot si VP Sara, palusot. Anong klaseng utak yan? Kayo yung gumagawa ng ang invitation, i-consider nyo rin na mayroong trabaho. Kaya nga, sabi ni VP Sara, ang kanyang mga trabaho bilang Vice President, wala na. Hindi na nga sila makapagtrabaho ng gusto dahil sa dami ng mga kaletsihan ninyo, sa daming kadramahan nitong administrasyong ito. Drama kayo ng drama kasi eh. Ayan tuloy, nagpanik na kayo, di ba? humarap sa NBI. Wala pang napag-uusapan kung kailan itutuloy ang pagdinig. Well, ayaw nating maging rason, no? Or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Hindi nga. Hindi naman ginagawang rason yan ni VP Sara. Ang katotohanan, nakasabay. O sige, kayo na ang magaling kasi kinancel ninyo. Sige, kayo na ang magaling. Ang hirap sa inyo, pwede naman ang NBI maghintay muna. Bakit nyo kinancel pa? Paano yung mga resource person na nandyan, nakahanda na dyan? O mag-book pa yan sila ng hotel o kung saan man sila. Pera yan eh. Magasta yan eh. Pero ganun-ganun lang ninyong kinancel eh. Hindi naman umiiwas si VP Sara sa impeachment na yan. Kaya sabi nga ni VP Sara, kung ma-impeach ako, well, that's my end. That's the end. Oh, di masaya kayo. Oh, tingnan natin kung hindi magagalit ang ano, di ba? Para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung sabina sa kanya ng NBI. Si VP Sara pa ngayon ang ano nila ha, ginawa nilang may kasalanan dito. Nag-conflict nga ang schedule, kasalanan na naman ni VP Sara dahil si VP Sara raw palusot-palusot, utak talangka talaga kayo. Utak talangka kayo, utak talangka. Wala talaga. Itong administrasyong ito sobrang palpak talaga. Itong administrasyon na ito. Samantala, Monica, nilinaw naman ng House leaders ang isyu sa kumalat umanong mensahe na may mandato ang Pangulo na huwag sampahan ng impeachment case si VP Sara. Bakit? Takot ka. Takot ka kasi dumarami na ang mga taong dumadagsa sa EDSA. Takot ka. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive. Hindi mo alam kasi magkaiba yung script ng Pangulo at yung tambaluslos yung amo ninyong tambaluslos. Magkaiba yung script eh. Sa sobrang panic nyo, hindi na kayo nakapag-meeting. Pag-meeting naman kayo para naman magkasabay yung script ninyo. Na communication from the House leadership. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala na talagang kredibilidad itong Tuwadcom na ito. Bagamat hindi naman daw mapipigilan ang mga miyembro ng House of Representatives pagdating sa issue ng impeachment kung sila ay susuporta kung may maghahain pero hindi. Well, walang magagawa si VP Sara dito kundi pupunta si VP Sara sa sa NBI dito sa impeachment complaint, di ba? O pupunta talaga si VP Sara. Masaya ka na tambaluslos. Masaya ka na, di ba? O yun naman gusto mo, di ba? O, masaya ka. Isang ayan. Ayan. Masaya, palakpakan. Masaya na si Tambaluslos. Masaya na si Tambaluslos. Pa naman daw ito na pag-uusapan sa hanay ng mga kongresista. Pagtutuunan umano ng komite na dumidinig sa isyu ng OBP at DepEd confidential funds na matapos ang hearing para makapagsumite sila ng report at ng mga panukalang batas. Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings. Akala ko nakafocus kayo sa pagsira ni VP Sara. Monica, linawin lang natin yung may kumakalat nga kasing mensahe na mayroon daw sinabi ang Pangulong PBBM na huwag nang sampahan ng impeachment case itong si VP Sara. Ang nagpakalat niyan? Si Katonyeng. Okay? Hindi naman siguro magpapakalat si Katonyeng kung hindi yan totoo. Para sa amin, analysis namin dyan, totoo yan. Takot
si Bongbong Marcos sa impeachment dahil galit na ang taong bayan. dahil hindi naman daw kailangan at ito ay makakaapekto lang daw sa ginagawa ng pamahalaan para sa bansa. Ayon sa mga kongresista ay hindi pa nga nila narinig o wala pa silang natanggap na ganung mensahe bagamat Ito si Bongbong Marcos rin eh. Ha? Sa paghinto-hinto sa impeachment na sinabi niya, duda ako rito eh. Nabudol na tayo. Naakala natin, ha? Akala natin mabait na tao si Bongbong Marcos. O diyan, sa strategy na yan na ihinto ang impeachment, isa rin yan sa strategy ni Bongbong Marcos na para magmukha siyang mabait, di ba? Mabait ka, Bongbong Marcos. Mabait kang mambudol sa amin, ha? Mabait ka. Oh, nagbait-baitan na naman siya. Imagine sa kanyang bait-baitan, nabudol tayo. Eh ang Pilipino madali yang maawain tayong mga Pilipino. Okay, madali tayong maawa kaya nanalo siya. Inaapi ng mga Marcoses for how many years? O, tapos magbait-baitan siya. Huwag na tayong magpadala sa kanyang bait-baitan. Nabudol na tayo niyan. dito sa Kamara ay hindi pa rin nila napag-uusapan yung issue ng posibleng pagsasampa ng impeachment case sa pangalawang Pangulo. At naghihintay din tayo, no, Monica, kaninang umaga kasi may mga narinig tayo na maaaring magsampa ng impeachment case. Pero sa ngayon ay wala pa namang nagpunta rito sa House of Representatives para ihain ang posibleng kaso laban sa Vice Presidente. Impeach Yan na. ang ating update mula dito sa House of Representatives. Siguro, itong si Tambaluslos at itong si Bangag, I know for sure na magmi-meeting yan. Pre, paano natin i-impeach, pre? Patay tayo dito, i-impeach natin ito. Sunday, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman